sir. I will answer all the charges point by point. Yung isa kumain ng iced tea. Minom po, hindi po kumain, Your Honor. Ha? Di yung tumutulong sa pagkukolekta na nanggagaling sa wedding, di gumagawa ng kalabagan sa batas, hindi ba? Yes, Your Hindi ka ba Honor. medyo kinabahan na ginawa mo yun? Kinabahan po ako pero sino ba naman po ako para, kasi kay Presidente naman po yung wedding, sino naman po ako para ano po? Well, 130 million na yun na sinasabing pupunta sa Presidente. Eh palagay ko hindi kaya ng 2 tao. That is 119 kilos, 0.82 to be exact. JLG. J what? I mean, sorry. G as in goat. G. G, all right. GLG. Tama ba? G as in I G as in think, goat. yes. Put Tama ba the yan? microphone closer to you. Subalit ipinahilala ni Presiding Officer Chief Justice Hilario Davile na seryosong bagay ang pinag-uusapan dito at sa paglalarawan ni Barbo ilang bagay ang lumutang. Una, pangalan lamang ang sinagutan sa specimen signature card. Ang 2 cards na laman ng isang plastic envelope ay blanco sa address, telephone number, business o occupation at iba pang impormasyon. Ikalawa, nakalagay rito na ito ay introduced by GLG. Ikatlo, ayon naman sa ledger o bank statement, halos 5,000 piso lamang ang laman ng naturang account sa kabila ng nakapag-issue ito ng 142 million pesos na tseke. Ito naman ang obserbasyon ng panig ng prosecution. There are entries here that appear to contain erasures on the column under balance. You have 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. It was uncalled for and unsenatorial. Aminado si Jackie na nasasaktan siya sa tuwing nakikita niya ang nasabing video. Alam mo yung ground na in-invoke nung 11 senador, unang-una ilan lang abogado ron, di ba? Karamihan nun, di abogado eh. Dalawa lang abogado. Dalawa lang abogado Dalawa eh. lang, si Janet. Si Janet tsaka si Miriam. Oh, si Senator Senator Miriam Santiago. Ngayon, yung Siam, hindi naman abogado eh. So, ma-expect mo bang yung ganong ka-technical na issue, no? Ang totoo, hindi naman tinatanggap ng prosecution at hindi naman totoo na hindi sakop ng allegations. Pero ganun ba ka-technical yung Siam na bumoto? I mean, hindi yun ang pinagbatayan ng Siam. Hindi yun. Meron pang ibang konsiderasyon na nakikita ko, no? Hindi lang political. Well, kung masasakop natin yung mga ibang, sabi ko nga, no? You cannot, ako isang... Isa ay naitalaga na rin ng bagong koalisyon ng administrasyon na...
nakakatindig balahibo itong nangyayari dito na kung saan ay libo-libong estudyante ang at mga kabataan at mga anti-ERAP groups ang kasalukuyang sumusugod ngayon sa Mendiola. Eksaktong alas 6:15 nagsimulang maglakad ang libo-libong anti-ERAP groups upang magtungo sa Mendiola na kung saan ay hihingin nilang agarang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulong Estrada. Bagamat may panawagan kanina si Cardinal Sin na mananatili na lamang sana sa EDSA shrine ng anti-ERAP group, hindi pa rin nagawang napigilan ang mga protesters na sumugod sa Mendiola dahil hindi na nila umano masikmura ang pagkakapit tuko ng Pangulong Estrada. Nag-umpisa sa EDSA kumaliwa sa Shaw Boulevard at ngayon ay nasa Santa Mesa na itong grupong ito. Ayon sa mga organizers, wala naman silang intensyon na sagupain ang pro-ERAP group. Subalit ayon sa kanila ay hindi sila aalis doon hanggang hindi rin umaalis si Pangulong Estrada. Karamihan sa mga sumusugod ngayon sa Mendiola ay pawang mga estudyante at kabataan. At habang naglalakad ay galit na sumisigaw ng ERAP resign at sobra ng pahirap patalsikin si ERAP. Kasalukuyan naman pinangungunahan ni Congressman Roylo Goles ang malaking grupo ng mga protesters na ito. Mayroong ding mga mobile patrol na nagbabantay sa unahan ng marcha. Ito raw umano ay upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Kapansin-pansin din na mahirap man o mayaman ay nagkakaisa sila sa kanilang pakikibaka. May mga nakapundot din mga pribadong sasakyan at mga jeepney dito sa malaking grupo sa Santa Mesa. At yan ang mga huling kaganapan dito sa Santa Mesa Bridge. Para sa ABS-CBN News, ito si Jay Ruiz.